Welcome back! Ngayon naman, isi-share ko sa inyo kung ano yung pinaka-favorite ko na pang-contour and pang-highlight sa mga products na meron ako. Actually, syempre favorite ko siya dahil yayamanin siya eh. Hindi. Oo. Favorite ko siya dahil siya yung high-end sa mga gamit ko. At saka, palette kasi sila. Kaya marami siyang shades sa isang palette. Kaya yun yung favorite kong ginagamit kasi pinagko-combine para ma-achieve ko yung shade na gusto ko. Kaya ang isi-share ko sa inyo ngayon is yung highlighter and contour kit from Anastasia Beverly Hills and yung Tarte Rainforest of the Sea. Yan. Ano to? Review? Ganon. Review na din to, guys. So, ito si Anastasia Contour Kit. Actually, siya lang yung meron akong palette na pang-contour. Ang meron kasi ko is yung mga singles from NYX, LA Girl, BYS, ano pa ba? Fanny Serrano, etc. Yan. Ito, siya, palette siya, and meron siyang 6 shades. 6 shades sa loob. Ito, yung pinakalalagyan niya, meron siyang box. Pero hindi talaga siya box dahil butas siya. So, yan. Dito nakalagay yung mga details nila sa likod. Si Anastasia Beverly Hills is cruelty-free and the palette itself will last you for 12 months. And then, sa loob naman, makikita nyo na yung pinaka-palette niya. Yan. Baliktaran lang din. So, same details na nakalagay dun sa pinaka-box niya. Nga pala, nandito pala nakalagay yung mga shades sa ilalim. So, meron tayong highlighters or yung lighter shades, which is the vanilla, banana, and sand. Tapos, yung pang-contour or yung darker shades na Java, Fawn, and Havana. Guys, yung contour kit ko pala is light to medium. Yan. Once you open the palette, ay, nakeme. Meron siyang protector or yung clear na, anong tawag dito? Plastic cover. Yan. Tapos, dyan yun na makikita yung shades. Ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung paano yung pagka-arrange niya. Pero, according dun sa color, ito yung vanilla, banana, sand, Java, Fawn, and Havana. Yan. Isuswatch ko sa inyo para makita nyo yung color niya. Anyway, guys, yan din yung ginamit ko sa face ko kung nakikita nyo yung pagka-contour ko. I like the packaging of the palette kasi ano siya, magnetic. Yan. Kaya hindi siya basta-basta bubukas. Tapos, yung pan niya is malaki. So, sulit. And removable din siya, guys. Kung gusto nyo siyang i-transfer sa mga Z palette or yung mga palette na malakihan para magkakasama sila, removable siya. I-shade na natin, i-swatch na pala natin. Unahin ko yung mga nasa taas, which is the highlighters. Starting off with vanilla. Tapos, yung banana. Ito siya sa fingers. Ito siya sa skin. Sunod, si sand. Ito siya sa finger. Ito to. Sorry, Ito siya. Yan. Sa skin. Yan. Kung sa highlighter talaga, highlighter ang labanan, hindi ko sila gusto. Kasi, alam niyo naman ang highlighter pakintaban yan, di ba? Yung mga nakakasilaw na highlighter. And ito, hindi nila yun maibibigay sa inyo. Pero, kung gagamitin nyo siya pang set sa under eye, or nag-a-eye kayo sa makeup na matte finish, even though you're using highlighters, okay sila. Kasi matte yung ibinibigay nila sa inyong finish. Pero ako, since gusto ko nga yung mga nakakasilaw na highlighter, I'd rather choose na talagang bonggang highlighter instead of these highlighters. Anyway, sunod na yung mga pang-contour or yung darker shades nila. Java, yan siya sa fingers and sa skin. Sunod, yung Fawn. Yan, ito siya. Sa skin,
Yan, di ba? Ito, favorite ko siya. To be honest, favorite ko siya si Fawn kasi siya yung pag-contour na hindi plakadong-plakado, pero magkakaroon yung face mo ng depth once you apply that product. Kasi yan yung pinako-contour ko sa nose. Alam nyo naman na pag nag-contour ka sa nose, pag unang tingin, ano siya, matangos. Pero habang tinitingnan mo ng matagal, para siyang may release ng trend. Di ba pangit yun? Halatang tinatangos yung ilong mo, ganyan. Pero dito kay Fawn, na-achieve niya yung blendable na contour dun sa nose ko. Kaya siya yung favorite ko kasi hindi siya masyadong halata. Pero pag ganyan yung tingin nyo, matangos na matangos yung ilong ng lola nyo, di ba? Dahil yan kay Fawn. Ito naman si Havana, ito yung pinang-contour ko dito sa cheeks or dun sa jawline. Pero siya kasi yung tipo na super dark. Yan. Siya yung type na very solid yung color niya and super dark. Kaya ang ginagawa ko, ginagamit ko si Fawn ng mga 3 swipes dito pababa dun sa jawline ko. Tapos, i-swirl ko ulit yung brush ko kay Havana, which is ito, yung darker shade. Dito ko lang siya ilalagay sa may malapit sa patilya, pababa, on a gradient shade, or on a gradient movement, para hindi siya masyadong halata. Kasi pag dito mo siya nilagay sa may patilya, hindi siya masagwan tignan kasi nag-create lang siya ng shadow together with your hair. Kaya, sexy siyang tignan, hindi siya halata. Tapos, ito din, yung darker shades din yung pinang-contour ko dito sa may ilalim ng panga and dito mismo sa malapit na sa leeg. Kasi dito, okay lang mag-go extra mile ka or magdagdag ng extra darker shade dito kasi siya yung talagang nakatago and mag-create talaga siya ng illusion na sexy yung ganito mo, yung sa may baba. Yan. Ito, nagkakahalaga siya ng 2,600 for that 6 shades. Ngayon, for my rating, I will give this an 8. Kasi, bakit 8? Na-enjoy ko naman yung mga shades nila, pero for the highlighter, hindi ko kasi actually sila ginagamit for highlighter dahil nga wala silang shimmer and kung wala lang din naman shimmer yung highlighter mo, edi gumamit ka na lang ng regular foundation na lighter than your skin tone, di ba? Ganyan. And for setting naman, I'd rather use ng mga translucent powder kaysa dito sa mga highlighter na dito kung gagamit lang naman din ako ng pang-set sa under eyes or pang-bake sa under eyes. Magta-translucent powder na lang ako, di ba? Meron pa siyang staying power. Kasi yun talaga yung pinapromise nila and hindi mag-crease yung concealer mo and makeup using the translucent powder. Doon naman tayo sa pang-highlight. Pang-contour na naman no? Sa pang-highlight naman, ang highlighter na ginagamit ko is yung Tarte Rainforest of the Sea. Ang cute nung lalagyan niya kasi blue na metallic. Actually, hindi siya metallic frosted lang siya na nagiging violet pababa. So, ito siya. Tarte High Performance Natural Rainforest of the Sea. Skin Twinkle ang tawag sa kanya, which is lighting palette. Yan. Yung meron siyang box, and once you open it, ang ganda ng packaging. Actually, ang ganda ng container niya. Yung pinaka-container yung na-enjoy ko dito Meron siyang paalon-alon, kasi nga, sea, di ba? Paalon-alon na design. Tapos sa likod, gold. Gold yung design. And dito meron lang sticker na nakalagay yung mga shades and ano ba tawag dito? Shelf life nung palette. So it will also last you for 12 months. Yan, tapos yung pinaka-logo nila dito na Tarte. Si Tarte din is cruelty-free guys. Cruelty-free guys. So, once you open the palette, makikita nyo dyan yung 3 shades. Diba, nakeme na kagad yung palette ko. Actually, nakeme talaga siya kasi nabagsak siya. Buti ka mo, hindi siya na bonggang durog. Ito lang yung nakeme sa kanya, pinakamaliit. Nabasag to dun sa nung
nag-speech ako. Nag-speech talaga na parang nag-makeup, makeup talk. Makeup talk nung sa spin na event namin dun sa Alabang, yung sa baby wearing, kung mababalikan nyo yun. Yun, dun siya, pag angat kong ganyan, plok, nalaglag siya, parang, ay, parang gusto kong ihila sa mukha ko para lang hindi masanay, kaya lang sabi ko, sige, wag na lang, kasi nahiya din ako sa mga tao doon. But anyway, enough of the daldal. So, meron siyang 3 shades. Ang shades na, teka, ito pala hawak ko. Sunlight, Filtered, and Moonlight. Yan. Ngayon, ang pinaka-favorite ko dito sa shade na to is yung Sunlight. Ito. Yan. Ito yung palagi kong ginagamit talaga, guys, sa mukha ko. Kasi siya yung tipong highlighter na pakatagad. Hindi mo na kailangan magdagdag bawas pa or dagdag para lang ma-achieve yung nakakasilaw na highlighter. Very suitable siya sa Filipina skin, even though branded siya and came from the States, yung brand nila. I don't know, pero parang siya bagay na bagay siya dun sa skin tone ng mga Pilipina. Lalo na sa skin tone ko, kasi meron siyang parang pinaghalong gold, pink, undertone, ganyan. Which is, yung skin tone natin, mamula-mula na madilaw. Ano daw, naintindihan niyo ba? Unlike sa mga Caucasian, pure silang white, diba? So sa atin, minsan nga may mga morena pa talaga, which is bagay na bagay yung mga gold highlighter. Ganyan. So, ayan siya sa skin. Sa fingers pala. Tapos, ito siya sa skin. Oh, diba? Bongga. Dalawang lang yun dalawang swipe lang, guys. Diba? Labas na kagad yung kulay niya. At saka, habang ginaganyan mo siya, lalo siya nag-i-illuminate, which what I like. Dahil habang gumagalaw-galaw yung face mo, yung light na tumatama sa face mo, nag-i-illuminate siya ng bonggang-bongga, na ang inilalabas niyang kulay is ma-pink. Dahil lalo na sa mukha ko mapula-pula, so bagay na bagay siya. And ang kinaganda pa niya, yung kung maaalala nyo guys, nung nag-ride or die tag kami ni Ann, ang ginamit kong highlighter nun, sabi ko, hindi mawawala sa akin yung highlighter na yun, is yung HBC Sun na single eyeshadows na cotton candy in pink. Yun yung pinaka-favorite ko talagang highlighter. Actually, hanggang ngayon, nasa akin pa din siya. And medyo nadurog na siya dahil konting-konti na lang siya. And sabi ko, ay, pagpapahingahin na kita kahit para may ala-ala lang ba ako sa kanya. Kasi yun talaga yung laspag na laspag sa akin. Pero, nung na-compare ko siya, dahil nga ginamit ko na to, medyo malalaki yung pinaka-particles niya or yung consistency compared dito sa highlighter na to. Ito si Filtered Light. Actually, kinikilabutan talaga ako sa kanya sa tuwing inaano ko siya, sinuswatch. I don't know, talagang literally nakikilabutan ako. Para akong nangingilo pag sinuswatch ko siya. Kasi yung consistency niya, ayoko na iswatch. Nangingilo talaga ako. Yung consistency niya, sobrang dulas. As in. Pero wala ka naman nakukuha. Halos nakukuha dun sa pinaka-product niya. So, ayan yung itsura niya sa finger. Tapos, pag sinwatch mo siyang ganyan, nag-highlight lang siya. Maputi lang siya yung dating niya. Pero, kung tutuusin, halos wala lang din talagang nakita or effect dun sa pinaka-product na yun. And then, next naman yung pang third shade, which is yung nakeme. Ito yung Moonlight. Ito naman si Moonlight, siya yung tipong gold talaga yung niya, yellow undertone or gold talaga yung datingan niya. Kaya mas gusto kong pinaka-highlight sa mukha ko is ito talaga ang una. Tapos ito, karaniwan ko siyang ginagamit pag minsan nag-overboard ako sa pag-eyeshadow. Pinaka-highlight ko siya lalo dito sa may dito sa pinaka-center ng lids. Yan yung ginagamit ko kasi nga yellow undertone siya and gold para mas maging pakak yung eyeshadow na glittery chorbanet. Tapos minsan, siya din yung pinang-titip ko dito sa nose ko. Yan, katulad niya na gamitin ko. Yan. Siya yung pinang-titip ko dyan para mas maging protrude yung nose natin. Kasi, hindi siya mapula, kaya pag pinang-highlight mo siya, para lang siyang wet yung effect niya, dewy lang yung effect niya. Yan, for the pricing naman itong palette na to, nagkakahalaga siya ng 2,400.
Again, for our class na low to mid and low to medium scale na makeup spender, hindi siya practical kasi mahal siya. Plus, hindi pa sulit yung ibinayad mo dun sa gitnang shade. Pero kung ikaw ay highlighter junkie at mag-i-splurge ka talaga ng money on highlighters, bongga to kasi malaki yung mga pans nila. Mas malaki yung magkabilang dulo sa product compare dun sa gitna. Yun nga lang, bagsak to sa akin itong nasa gitna na shade, bagsak siya, hindi ko mawaray kung saan ko siya gagamitin. And hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang iparating dahil masyado siyang chalky. Mahirap siyang ipang set dahil parang hindi siya kakapit eh. Actually, hindi talaga siya makapit to. Yun nga, nabanggit ko sa inyo na kinikilabutan ako or nangingilo sa sobrang pagkadulas niya. Talaga. As in, parang walang kakapit. Yun guys, the product came from Look Cosmetics. So, si Ate Luisa pinadala niya yan para i-review para sa inyo. Kasi nga, siya yung seller niyan, hindi niya alam kung ano yung magiging dating sa mga buyers, especially kung ano ba siya, kung product-wise, sa pricing-wise, ba yung tama ba pinagsasabi ko? Basta yun, kung sa quality, sa pricing, and sa color or sa color payoff na ibibigay niya sa inyo is sulit ba talaga? Kaya, nireview ko yan para sa inyo guys. And para na din kay Ate Luisa dun sa shop niya. Kasi you may get this product on Look Cosmetics if you want to repurchase this product. Sana nag-enjoy kayo dun sa review na ginawa ko para sa inyo. And kung may mga other ideas pa kayo or mga technique kung paano gamitin itong mga products na to, i-comment nyo lang dun sa description box. I-comment nyo lang doon sa comment box sa baba and let me know. Susubukan din natin yan. And syempre, kung may mga other products kayo na bongga sa inyo na gusto nyo ipatry sa akin, sige, tignan din natin yan. I-let me know guys doon sa baba. And yun, kung nagustuhan nyo yung video, give us a thumbs up. And mag-subscribe din kayo sa channel namin if you are not yet a subscriber. We'll hope to see you again on the next video. Maybe a review, a vlog, or a makeup tutorial. Abangan nyo yan, guys. Bye!